Tubo Kabanatuan, Mother ko Hain. Kaya, may mga kamag-anak kayo sa General Natividad. Medyo limitado din po yung aking kaalaman ako sa father ko dahil mas pagkakaroon ko isang anak. Nag-iisa siyang anak ng mother niya. Tapos, pinaki siya ng kanyang mga kapatid sa Tondo. Sa Tigas kanya doon. And then, sa Tondo na yun, nangutsero siya. And then, nangutsero. Yung nagkakutsero. Oo, sa kabayo. Naribabadag that year is pagulo pa ang Tondo noon. Mga saksakan. And then, natuloy siya sa Kabanatuan. Pero yung tatay niya raw, taga-Santa Rosa o pagaling galing sa Kabanatuan ng Santa Rosa. Oo. Kaya ang root niya ay sa Kabanatuan. Parang father ko ganun din sila. Kabanatuan daw sila, tapos-tapos na ng Natividad. Yes, pagkakaano, medyo marami raw anak yung aking lolo. Although nabutan ko naman, kaya medyo hiwa-hiwalay sila. Medyo kay mother. Medyo kaya medyo mas limitado yung kaalaman ko sa roots ng father. Kaya medyo... lumaki kayo sa Manila? Sa Kabanatuan pa ako nag-aaral hanggang kolehiyo at nagkapagtrabaho po ako sa Maynila po. Wala po ako almost 27 years of my service was di po ako sa Manila po nakaasahin. Sige sir, ako po. Upo kayo dito kayo sir. Dito ako dyan po si Grace. Kaya po, sa simula, ano po natin nga ng serbisyo. But 1998 po ako nagpasok sa serbisyo. 1998 po, 1998. Oo, sa Manila po ako naka-assign. Then doon ko na po binuhos yung mga buong serbisyo ko na almost 27 years. And then sa alam niyo po sa... 27 years na rin kayo yung service? Yes, 28 po. 28. Na-download po ako nito by October. Lapit na kayo mag-retiro. 30 years. Di ba sa government is 56 po sa aming mga uniform. Tapos po sa non-uniform personnel, like po sa mga government na LG, ganyan. 65 po yata pagkakalam ko, including 63. 63 na raw. Depende po yata sa mga optional retired ng 60. Pwede meron din pwede. Pero kayo po, yung early retirement, meron po kayong ganun eh. Meron po kami, pag na-attain po namin 20 years na service, at AFP, PNP, meron din na po yung aming ganun po. Kasi po, i-categorize din kami as military uniform personnel every namin namin kami sa kanila. So yun, nagpapaba na po ako sa probinsya dahil nga medyo burn out na rin po sa dami ng mga responses, ng alarm. So sabi ko, it's time na po siguro papagsinibahan ko ang BBC. So yun po ang isang malaking kwento ng aking serbisyo na sana rin po ako iba't ibang lugar sa Maynila. Pagdaakan, Santa Ana, Paco, Intramuros, Tanduay, Sampalo. Almost sa lahat po ng ng Maynila na maraming sunog. Including Tondo. Including the which dyan po ang pinakatlagang nandiyan po sa Baseco, Isla Bato. Meron na sunog na gabi sa Tondo. Oo, na 112 kasi po. Up to now, update pa rin pa ako kasi last year lang naman ako, last October 2025 lang naman ako nawala sa kanila. So update pa rin po ako sa mga nangyayari doon. Yung mga tropa doon na since last ang aking designation doon is Chief Operation. Siyempre po marami ko nahawak rin ng mga station commanders. Nag-i-inform na sila sa akin, sir, ito kailangan natin ganito. So, update po lang po ako sa nangyayari sa Manila. So, dito sir, mapapahinga kayo ng konti, ano? Pag-probinsya ko. Opo, sa probinsya. Isang sadya ko rin po dito para po i-uplift po yung mga accomplishments, mga ginagawa ng Bureau of Fire dito sa atin na puro for prevention. Dito po nating Fire Prevention Month, which is March 1, nag-start po tayo ng kami po nag-lead ng flag raising ceremony sa municipal natin na nagkapakita po tayo ng simulation po tayo ng mga rescue,
And then kung paano po susupuin ng apoy sa maliit na pamamaraan. And then yung LPG management natin, which is kailangan matutunan ng ating mga may bahay kung paano ang gagawin natin in case na magkaroon ng sunog in a open flame. Open flame po natin tinatawag kasi ginagamit po natin yan. Kung minsan kasi napapabayaan lang, kaya medyo nagkakaroon ng incident. Yung isa po sa mga highlights po natin yan. Kailan pa po kayo, sir, na destina dito? January 27 po. Sa... Diyan ng this year. Dito na. Dito sa Nueva Ecija. Sa ano po? Sorry. Nueva Ecija na. Pero dito sa Gibbon, parang kailan lang kayo, no? January 27 po. Ng, January pa. January pa ba? Yes po, ma'am. Siyempre po, mag-adjust muna ako according to yung mayor para sa mga programs. And then, na-download po akong Nueva Ecija is October 17. And then, unang assignment ko is Hain Fire Station. Since nag-retire na po yung Happy doon, ako na pumalit ng ilang buwan. And then, nag-Gapan din fire station din po ako, Gapan. Japan. Sa south side. Yes po. And then, nung napalipat nga si Sir Paul, si Captain Paul, nagpunta po siya sa kanyang tinubuang bayan, which sa Yun dito, yung sa halina. Muñoz po. So, pinalik naman po ako rito. Tatatime po na asan po ako rito sa Kayo po ngayon ang... Municipal Fire Marshal ng Cuba. Marunong po kayo mag-Ilocano? No, ma'am. Sabi nga po ng mga taga-Manila sa amin, di Ilocano ka. Lalo yung kulis ko kasi mga Ilocano eh. Kasi Kabantuan po is mix po dyan eh. Tagalog, Kain, Santa Rosa. Ayan. South po, papasal po na po yan. Marami kong classmate dyan na Ilocano, sa mga Ilocano, nakapaligid sa atin sa mga Kabantuan, yan lang ng mga university. Kaya po, marami kong classmate din na Ilocano. Kaya lang, hindi ko po natutunan ang magsalita ng Ilocano. So, yun lang po yung maliit na submission na hope na nakausap ko po si Mayor. Huwag naman sana yung aking mga experiences is magamit ko sa Gimba. Huwag naman sana ako, pero sana po supportahan yung aking mga fire prevention programs, dissemination activities. Yun lang po ang hinihiling ko kay Mayor. Hanggang po, recently nakapag-conduct po kami ng rescue and retrieval operation sa mga sulat natin na nalunod. Ay, naduna. Yung kapalala niyo po yung bata. Yung bata. Kasama ko yung dream mo doon. Sunod namin also, sad to say, unang doon na sana may kumuha lang at hindi nalaglag doon sa ilog. Because eventually, ayun nga Kita po, pa rin. kita pa sa ilog pa rin. And then yung second po na rescue and retrieval is yung medyo kasi alam natin lundod na yun eh. Ay, doon sa Irrigation. irrigation. Yes po. Nakainom po sila no? Yes po, totoo nun. Tapos yung isa pong sulog natin na maliit sa may Cavite ba yun? Oo. Yung inabot nyo ba sir yung dito sa may St. John? Sa may St. December John, na di na December nyo inabot eh. na December. January si sir. Yung sunog po, yung kabila po, malapit po sa Mena, doon sa Mena ng Army, kakabala lang po. Ang Kapitan Dero. Yes po, Kapitan Dero. Although, aminado naman po sila sa kanilang pag-aamali na talagang iniwan po nung father, yung anak, binili nilalaga, and then yung batang anak na binili na, naglaro. Hindi na patay yung Yes po. Ano po, gasol? Kahoy lang po. Kahoy. Kahoy lang po. And then may mga katabi po siya ng mga kurti-kurtina. Kaya And umano then siya. yan po ang naging mitsa kung bakit lumaki apo. And then eventually, nadamay na po yung katabi. Puro light material na naman po kasi. Light material. na kasi siya. Which is katulad ng kinukombat din namin sa NCR. Probably sa mga, mostly pala sa mga informal settlers din na Yun naman, pinakamahirap nga pa kasi dikit-dikit din po dikit kasi tapos yun light eh. materials din Tapos sila. po, ang pasukan po yun talagang parang pag may kasalubong ka, tatagilid ka na. Tagilid. Yun po talaga hassle sa... Alam nasukan ng sasakyan, ano? Yes po, tao lang po talaga sila. Talagang pag nagdala ng bitbit na mga washing machine, wala na. May stop na lahat ng... Kailangan mga patapusin siya. correspondent. Yes po. Ano po ang sitwasyon namin sa Manila before sa fire operation. So, yun po, may pamilya ko naman po dito sa Kabanatuan. So doon po kayo sa Kabanatuan. Kaya po, seldom lang makauwi.
yung aking responsibilidad bilang padre de pamilya is talagang hindi ko na iyan. Hindi bilang At least malapit na lang po. ngayon po, oh, Manila. Sa Manila po talagang buti na uso yung mga Video call. Video calls, parang yan lang, Messenger, ano? oo, yan lang po. Pero na siyempre nang una-una, ala pa naman ng cellphone yun, tapos 1998. 1990. So, talagang PLDE lang that time. Ilan po anak niyo, sir? Meron po akong tatlong anak. Tatlong anak. Malalaki na rin siguro. Opo, meron na po ako siyang graduate ng film sa magtitake po siya ng board exam. So, mga magiging ano rin na. Sa Fire. po, bilang padre de Pwede pamilya. po ba? Ay, bilang ama, siyempre, Idol. gusto naman po natin na maging maayos ng ating anak. Yes po. Kailan tatahakin na landas. Siyempre, iniuwi na rin po natin sa, alam natin na may paglalagyan na maayos naman security of tenure kung tawagin. Yes. Sir, ano nakikita nyo? Di January kayo napunta dyan, Yes, ano? Ano yung po yung nakikita nyo kulang dyan sa fire station natin? Napakaganda po katanungan. 2024 daw po na maunang out-service ng aking part-track dyan, nag-BFP part-track. And then eventually, naghiram sila or under MOA, nakipag-coordinate sila kay M-Dream para ipahiram yung isang maliit na mini part-track. So, anong pa po yung mini Mini. fire truck, tapos meron pa po isang... Na out-service na po yung ating Anong ibig sabihin po ng out-service. out-service? Hindi na po natin maaaring gamitin in operation. Kasi hiniram po yun? O, No po, na sa katagal na rin po kasi medyo low end lang po yung kung masasabi ko yung low end Jiang Tea, China brand, hindi naman kilala kaya medyo maaga po bumigay ang kanyang So, makina. ito ba sir yung ano, nung nagkaroon ng, anong natin sa kanila, nung nag-response dun sa sunog din sa may December, sa may Shanghai? Hindi, St. John. St. John, na nauna pang rumisponde yung talugtog kaysa sa Gimba. May ganun po. Dahil yung fire truck na malaki ay hindi hirapan mang lumabas, hindi nagamit. Kung Parang ganun yun. Nung January yun, anong December yun, sir? Mga sir, andyan na kayo, di ba? Wala, January po ako na-assign dito. January. Ay, ikaw, ikaw, Sa may Kaiser. yung sunog lahat. Yung sunod po dyan sa may ano. Marami po siguro cards na. Sige. So, di yung isang malaking fire truck po, hindi na nyo nagagamit. Yes po, So, naka-ano po siya ngayon? Naka-jump? Jaka-junk po. Saan po? Sa motor pool? Doon Sa... po, andyan rin po sa fire station sa likod banda. Kasi pag nakikita may fire truck doon, lalo na makalaki, baka ang akala ay functional pa, kaya So, dapat ano naman po siya ng malaking Correction na po kasi andun ako eh. Nauna yung Gimba Fire Station. Kaya nga lang, yung maliit. yung maliit. Pero nauna po ang Gimba Fire Station. Tapos later na lang dumating po yung mga reinforcement sa ilang bayan. Ang hinahanap lang po ng mga parang mga tao doon yung malaking Yung truck. malaking truck. Siguro nga yung paano na yan sira na. kasi Oo. po, Kasi konti lang ang laman ng tubig nung maliit eh. Oo. Oo. so yan po yung na-request po namin kay Mayor na tinigunan naman niya na mag-request po siya kay DILG Secretary and then si DILG Secretary iturn over kami kay BFP na in case na po na magkaroon ng bagong procurement ng part ng papriority daw po ang Gimba na in-assure naman po sa akin ni SJ ng PIO ng Gimba na sir, ongoing po yung negotiation natin kay SILG na ay DILG na tayo is pa-priority pa in case na magkaroon ng new procurement ng part. Buti naman po. At yun din po ako nangangambahan ko lagi na yung supply ba, makaresponde yung ating mali na part kaya lang yung sustain na kasi ang limitado lang po ang laman ng ating part truck. Kaya nga. So kailangan po may pang sustain na pang tinatawag natin na i-relay yung water para po continuous ang kanyang power operation. Yun ang medyo kinakakapusin po tayo. In case na wag sana medyo may malaki-laking sunog, talagang kakailangan po natin yung assistance ng other nearest ng municipality. Which is nasa protocol naman natin or SOP, pag nagtaas po kami ng alarm, for example, like second alarm, yung apat na nakapaligid po sa atin, automatic po tatakbo yun. Kaya lang po, it takes time. Medyo, alam natin po,
it counts, every seconds count. Pinakamatagal po, sa aming calculation, 15 minutes po ang nearest na makakarating sa atin. That time, baka makakaabot Marami ang bahay na na yun. yun. Marami na po siyang makakakain. So, yun po, lagi ko pinangambahan. Yung supply na huwag mo sana Water talagang supply. dumating. Yung fire truck ang malaga. Yes. Ngayon po, nag-ano ko na makabili ng mga pumper na in case tinatawag natin na drafting sa mga waterways natin, like yung mga irrigations and ilog. And then upon inspection, may pagkakataon na bumababa pa lang irrigation pala natin, so wala na rin masisipsip. And then ating mga ilog din, ang taas from tulay. Nasa tulay ang lalim, so hindi aabot yung ating mga pang-suction. So, yung visibility na mangyari, medyo mababa. Kasi po, May nangyayari na po ba yun sa ibang lugar? yes, ginagawa po namin sa Manila yan. Yung tatawag natin na drafting, nagda-draft po tayo sa ilog doon, tsaka sa mga sea, sa dagat. Nakapag-drafting po tayo doon. Kasi po, mas malapit sa kanila lagi yung isla po yung bato, malapit po sa likod po kasi yung dagat na mas Parola, Baseco, yan, dami po yan. Nagagawa ng ibang dito sa atin, medyo yung visibility mangyari, medyo mababa ang possible. Yung source po Tapos ng yung tubig, irrigation kasi, kanal, ito yung Tuwing may ano lang. mag-ano lang. Magre-release lang ng tubig. Yun, tama Yes. ko. Yung hindi po araw-araw, naglagang loaded siya. So, isa po yun natin yun yung Wala naman po tayong parang fire hydrant na marami po tayong parang kailan po limitado ang ito lang po sa poblasyon. Poblasyon. Oo. Although nakita ko naman, naikutan ko na yan, palengke, nakaapat dyan, mas mga kapaligid pa rin dyan, may mga ilan po tayong ay, kung di ako magkamali, Eric, maka 17 yata yung ating fire hydrant. Dito lang po sa poblasyon nga lang. Yes po. Or 12 or 17. And then sana, yun, magkakibigay kami ng request kaya, kaya tama na madagdagan yung mga fire hydrants sa mga Baryo. Kasi umaabot na rin po sila sa baryo. Yes. Maturano, meron na po Isa kasi yan. namin magkakaroon po na kami ng dyan. Sana, one time meet niyo ako sa kanila para po i-relay yung mga inputs na ganito. Which is mandatory na po na kailangan ito isang barangay, meron at least tatlo o apat na fire hydrant. Kasi po ang fire hydrant po dapat po every 300 meters sa mga highly urbanized road. Yes. Or yung maganda Saka populated na rin kasi ang ang mga barangay eh. Ano na yung mga malalaking barangay. sana po rin po is makapag-contact ng mga para po hindi namin mga plano na ganito na napakanabangan naman po ng municipality na So ngayon sir, sabi niyo na may commitment na si Municipal Mayor Doc Lito Galapon na magkaroon tayo ng isang truck na bago. yes po. Natutuwa po kami na sinusuportahan naman po niya na kaya dapat meron po talagang additional na magsusustain na sa ating po mga existing fire truck. Oo, lalo na ngayon summer kasi Ano po, magkano po yung estimated na isang fire truck kayo? Nagkakambas po kami, naka-request mo, actually nag-request po kami na at 5 million yata yun. 5 million. Kasi po kaya po ba galing yun sa national? Di po ba kaya? Ano po, kung kakayanan po yung local natin na mapagka-produce o mapag-provide, why not po? True naman, initiative naman po yung Sangguniang Bayan na kung talagang mayroon tayo ito pag-umalis natin. Katulad po nangyari last time sa Bako, Mindoro, ating may siguro may sunod na hindi na po nakaresponde yung naman sana mangyari sa atin. Kasi sira po yung partner na Bako, Mindoro, Mindoro. So, may isang bayan na wala. Out-service po. Out-service. Meron silang partner ko doon. At Out-service nakauna na. po nakarating nga doon sa para area. Katulad ng pinakwento natin before na is yung Kabilang- Kalapan, Mindoro pa. Yung Hindi, layo na po. it's so sad yan nangyayari yun. Dahil nga, Ano nangyari na po rin sa atin yun, yung sa Paputok noon, nandun lang yung nandyan lang yung fire truck, pero sa tapat na tapat po, pero hindi napakinabangan yung fire truck. Wala ata pong laman. bawal na baka sa anong mangyari yun ng ganun pangyayari. Kaya ayaw banda, Ayaw man tinulak. Panginoon, ang gagawin natin kung yung preventive maintenance sinasama sa Yes. Baka yung pa kasi yung mga maliit doon, hindi ko lang alam kung
Bago na ba kayo sa iyo? Kailangan po supportahan pa rin yung mga preventive maintenance na ganyan para po Yes. magpatuloy-tuloy ang kanyang serviceability sa sasakyan. Lahat naman po ng bagay pagka hindi natin nang maayos, na maintain ng maayos, siyempre magbabag down po. So nasa amin part din po yun to make sure na serviceable ang ating mga gamit yun ng mga pamatay sunog. Na in case na kailanganin, since galing po ako ng bawal ng bawal sa akin sa pagmanungkulang ko po yun na hindi natin magagapakinabangan yan. Yun lang po sa pinangang bangko, yung sustain or yung sapat na supply. In case na po kailanganin na Sa siya. repairs and maintenance. Yes po. And include din po sa may part operation na po. Kasi po, sabi ko nga sa inyo, limitado po yung laman lang ng isang part truck. Pag naubos na po yun, kailangan pa po ulit natin na Mas maghahanap pa uli kayo ng Sir, pagkakargahan. ito lang po. Yes. Gaano po kalaki ang ano natin yan, forces dyan sa Bureau of Fire? Meron sa asap na po, meron po tayong 18 na personnel na 24/7 nagsiservisyo sa Gimba. May mga nurses po tayo dyan, engineers, nakasama po sa Sapat na po ba yung bilang na yon para sa isang bayan na ano ba ang category natin? Malapit tayong Kailan mag-city. yung population natin? may relate ko rin po sa ratio ng 1 part truck into a 28,000 population. Yan po ang ratio natin. So, ilan ang population dito sa Gimba? Na medyo na 800,000, so na kailangan po natin at least mga 4 or 5 part truck po ang kailangan dyan para ma-meet po natin yung ratio na 1 part truck is 28,000 na population. Ay, paano po yan, sir? Isang balit na 5 truck sa 800,000 na population na merong ilang households. Ang households ay dati nung before pandemic nasa 35,000 na households na kayo. Tingnan natin sa kung ilan ang households sa Gimba sa kayong population. So yun po, kahit naman po medyo Marami pala kayo nire-request, sir. Oo, sir, kulang na kulang pala tayo. Yes. Fire yan, ano? Opo. And then isa pa po namin dapat pagtingin po, isa na tawag natin information dissemination. Meron kami programa po na Opla Ligtas Pamayanan kung saan po kinakailangan po magkaroon kami ng house-to-house survey, lecture sa mga barangay na dapat isuportahan ng bawat barangay natin. Ang medyo lang nakakalungkot as pag nag-imbita po kami ng mga lectures, drills, mahirap pong mag-imbita ng mga household or mga komunidad natin na pakikinggan po yung bumbero kasi siyempre pa-priority po na is yung security, may trabaho, kaysa po natawag natin na safety on a fire, against fire. So yun po ang sana isa namin na tinastig kay sa LGU natin na suportahan po yung Optang Ligtas sa Pamayanan kung saan nakapalaw po rin yung tinatawag po natin na house-to-house survey, lectures, drills, and creation po ng community para auxiliary group. Ito po yung tinatawag po natin na force multiplier, bumbero ng barangay. Sila po yung tatayong bumbero para po sila po unang tatayo as first responder kung saan magmalit lang po ng sunog. Tuturuan po natin sila. Sir, nabanggit niyo po yung information dissemination, Public education. Public education, in terms ng sa Nang tatawag natin na safety tips. safety. Safety tips, so malaking bagay po yung ating mga na social media at saka radio para po ipalaganap po yung mga safety tips natin na mapapakinggan ng ating mga kababayan sa Gimba. Sana po ihiling po sana yung tulong para po ipalaganap po natin yung mga safety tips sa mga tagapakinig po ng ating himpitan. Yes, sir. Opo. Kasi pwede naman pong hindi lang March sa Prevention Month. Ano? Everyday is part of prevention. Oo. Kaya po pwede naman po yun. Basta may, kung meron po kayong mga event, Kasi yan, kasi mga tips, pwede nyo pong i-forward sa amin, makakatulong din kami. From time to time din, pwede rin naman kayong tawagan namin yes. for guesting, gano'n. Yes, So, pwede po. so yun po siguro yung
Nahinaya nga po ako, hindi ko kayo na-imbita sa aming mga natawag natin na Barangay Paralympic. Nagsagawa Ay, po tayo ng oo. Barangay Paralympic. Ito isa pong mga parasite type prevention Kailan niyo campaign po dito. huling ginawa? Nung, Sa March, ko daw po magkamali. nito lang March. Yes po, na starts with Oo. 16 or 17, ganyan po siya. Mhm. And then, para po sana ma-highlights yung ano po ng mga ating mga kabarangay na nag-participate po doon sa mga Opo. I-inform nyo na lang po kami para po. malaman namin. Yes, hindi ko lang po kasi na ano Oo. ng gimba. Para Yes. maganda rin po na informative na mga ganyang kaalaman na makakatulong po sa tagapakinig ng ating himpilan. Yes. Kasaka kung meron din po kayong mga mga nilalabas na mga Nagkaroon din po Ano yan? kami nagtatawag po natin na open house kung saan yung mga estudyante natin, yung mga chikiting natin, ipinalasa po natin sa kanila yung buhay ng bumbero. May mga Ay, oo. challenges po dyan, may mga Ayan, natawag na mga Maganda yun. Para sa full alarm sa bell, information drive na rin. nag-call po sila, and then nag-mini fire suppression sila. So, ang ginagawa na medyo nahuli yung pakipag-coordinate po sa Opo. inyo. Hindi pa naman, kala ko naman ano niyo pala dito, kade-deploy niyo pa lang dito as a marshal. Medyo hindi ko na po kasi na-identify or na-establish na and then nag-assistant po tayo. Pero ang mahalaga sir na magkaroon tayo ng fire truck na maganda. Yun po pinapanalangin ko rin Oo nga. na magkaroon So, anytime po. na- Sana rin po, binigyan ko rin po yung ating coordination with Congressman Kansin na siyang alam natin na siya ang malakas sa ating management, sa ating na Sa i-push. national po. Oo, na itulungan na mag-push. Kasi po, sa kabaan ngayon, kailangan po medyo kailangan natin ng assistance ba ng ating mga mambabatas puro para i-push po na magkaroon po ng kasi pang part of ang game ba. Okay, sir. Sige, sir. Thank you po. Salamat po sa pagbisita. Under sa amin po, para po yan yung aming mga advokasya sa Bureau Protection. Okay. Salamat po. Sige, picture muna tayo. Kasama sila, sir. Para para makapag-picture na rin kayo. Meron na lang ngayon po, ha? Ay, parang. Your cards.